Good morning guys. So, na-miss ko tong pagbablog and medyo nakapag-focus tayo sa pag-reels. So, marami tayong kalaban sa reels kaya back to YouTube channel ulit tayo. As you can see, meron tayong Barako 2 2025 sa ating likuran. Iki-quick review lang natin ito and tingnan natin kung ano bang mga updates ng Barako 2 2025. And after nitong vlog na to, siguro ang kasunod nito is kapag meron na siyang sidecar. So, currently, ginagawa pa yung sidecar niya. So, most likely mga November. Ayan. So, pag may sidecar na siya, gawan ulit natin siya ng video. Okay? Huwag na natin patagalin. Sige, quick rounds na natin to. Alright. So, wala naman masyadong nagbago sa Barako, no? Yung head niya, parang same pa rin naman ng mga luma. Then, ito nga palang unit natin is Barako to lang. Although meron ng updated na Barako 3 FI. So, since pang tricycle lang natin ito, kaya carburetor pa rin ang kinuha natin. So, ayan. Wala naman nagbago. So, ayan pa rin. Then, yung design, I think ito yung updated design nila. Nagustuhan ko yung kulay niya kasi parang gray. And then may accent ng brown. Then may malaking 175 dito. So sa likuran, wala naman, same pa rin. Siguro nagbago lang dito is itong muffler. Matte finish na siya. And then meron siyang heat guard dito. Ayan. Then actually yung spring nito is dalawa. So tinanggal ko muna dahil ginagamit ko siya as single pa. Kasi kailangan natin siyang i-road test ng siguro mga 2K or 2.5 para mas hatak na hatak yung makina niya. Sorry, ang dumi Ayan. So binawasan ko muna siya ng tinanggal ko kasi sobrang tigas. So by the way mga guys, ito nga palang unit natin is electric start. Para just in case mamatayan ka habang bumibiyahe. So, madali na lang i-start. Hindi mo na kailangan padyakan. Wala namang nagbago sa engine niya. Ganun pa rin. So, carburetor. I think ito lang yung nagbago. Dating parang stainless na na connection. So, ngayon, rubber na. Ewan ko kung anong tawag dyan. Comment nyo na lang. And then, sa oil filter cap niya, may pangalang Kawasaki. I think same lang din nung lowest version ito. Or lowest model. And then, dito sa tangke niya, siguro nagbago tong cap nitong gasoline tank natin. So, kulay black siya. Maganda tingnan, no? Sa upuan, same din. And then, dito naman tayo sa dashboard niya. Or yung front facing niya. So, sa salamin, I think, ganun pa rin. Yung classic mirror natin na bilog lang. And then, sa handlebar niya, may nadagdag na, ang tawag dito, hazard. So, I don't know kung dagdag to or meron na yung mga previous model. Tapos, yung the typical na high and low. So, by the way, ang ilaw nga pala nito is naka-automatic na. So, pag umandar, automatic umiilaw. And then ito, turn signal. And then horn. Sa baba. So, dito naman sa right hand, since electric siya, so dagdag lang is itong start button. So, yan, wala na. Then sa panel gauge, ito, fuel gauge niya. And, of course, yung speedometer. So, merong neutral indicator. Then, yung high beam indicator, left and right turn indicator. Okay. Then, yung susi niya, ito na pala yung bagong ng susi niya, design. Medyo malambot lang tong pero siguro naman, hindi naman siguro siya basta-basta masisira or mapupunit. Malambot siya Yan. Yan. So, dito naman sa unahang gulong, ang preno niya is drum brake pa rin. Malakas naman yung braking system niya.
and of course yung speed sensor. Ayan. So ang pinagkakaiba nga pala ng electric tsaka yung kickstart lang, itong mudguard is gray ang kulay nung kickstart, then electric ganito, kulay black. Tapos meron tayo isang busina. Tapos sa turn signal natin, malambot naman na siya, parang rubber type na. So hindi siya basta pang halimbawa matumba, hindi agad siya mapuputol. Then yung ilaw is halogen pa rin. So pwede naman siguro siyang i-upgrade sa LED. Pero okay naman to. Pag bago pa, goods pa yan. Ito yung design niya, parang kaliskis ng ahas. So yan, parang continuation niya papunta dito, papunta sa tangke. Maganda yung design ng decals niya. Simple lang pero astig tingnan. So dito naman sa likod na gulong, brake niya is drum brake type. And then yung sprocket niya, syempre yung stock pa, maliit. Although pagkabili natin, meron namang free na sprocket set na yan, tsaka kadena. And then itong brake light niya dito sa likod, so halogen din yung ilaw niya. Ayan. So ang gear nito 175 is 4-speed manual to, 4 down. And then pag magbabawas, up. Kawasaki electric start. Okay. So pag-usapan naman natin yung performance niya as 175cc. So based sa experience ko, design talaga tong motor na to pang tricycle or pang pasada, pang hanap buhay, pang araw-araw. So yeah, fit talaga siya dun sa category na yan. Kumbaga sa lahat ng motor na pang hanap buhay, itong Kawasaki Barako 2 175 yung pinakatap sa performance ng mga pang tricycle natin. Medyo pricey lang compare sa ibang brand, pero I think solid naman kasi 175 yung cylinder niya or yung capacity niya. Compare sa iba na merong 150 lang, may 125, merong 155, and then yung mga lumalabas ngayon na parang imitation nitong Barako 2. Meron ako nakita yung, hindi ko alam kung anong brand yun, pero Daang Hari. No? So mas mataas siya ng 10cc yata kasi 185 yung nakalagay sa upuan. Pero yeah, sa category na ganito, ito yung pinaka-the best pang hanap buhay talaga, pang araw-araw. So yung performance naman niya talagang sulit na sulit. Pang tricycle talaga siya. Yung power ng primera, segunda talagang panghatakan. And then yeah, since malaki yung makina niya, 175, kung isi-single mo lang siya, parang bitin sa 4-speed eh. Pag nakarating ka ng kwarta, parang kailangan pa ng pang 5th or 6 gear, no? Matulin pa siya eh. Maganda siya, pang hanap buhay talaga. Okay, so sound check naman natin. I-on lang natin. So pagkasusi natin, dapat iilaw tong neutral as indication na on na yung ano ba tawag doon? Basta naka-on na siya. So since electric start to, click lang natin tong button. Okay. So by the way, pag mainit na siya, talagang bilis lang na siya pag started. Then yung makina, hindi masyado maingay. Yan, ganyan lang yung tunog ng makina niya. Linyador natin ang konti. Walang lagitik. May naririnig kayong lagitik, pwede nyo sabihin. So tunog pa lang parang malakas na talaga eh. So yan, yung tunog ng akin.
pag off, wala siyang kill switch. Unlike sa mga ibang motor, meron dito, di ba? Pero parang abang to eh. Pwede sigurong lagyan ng kill switch to. So pag i-off lang ang makina, of course, patay la susi. Oh, ayan. So ayan, 274 pa lang ang tinakbo natin. Matagal-tagal pa. So ayun, yun lang yung quick tour natin dito and quick review dito sa Barako 2 175. So sana nagustuhan nyo yung quick review natin, and kung may nakalimutan ako or ano, comment na lang kayo. Okay? So ang next vlog natin ito is kapag nalagyan na natin ng sidecar. So tingnan natin kung maganda yung sidecar na. By the way, nakalimutan ko yung price nga pala nito. Since electric to, umabot siya ng 98,000. So kung huhulugan siya, parang nasa 4,600 per month. So hanggang dito na lang guys, and salamat sa panonood. Kung umabot ka sa dulo ng video na to, salamat sa panonood at salamat pa rin sa suporta. Okay, let's go.